Narinig natin sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, ang isa sa pinaka-importanteng karakter sa araw ng Kapaskuhan. At sa ating alam natin sa puso't diwa natin, isa sa pinakamahalagang miyembro ng Sagrada Familia. At sino yun? Si San Jose, Saint Joseph. What can we learn from him? Ano pwede ba nating matutunan sa kanya? 3 katangian ang tutularan natin sa kanya. 3 characters that we should imitate from Saint Joseph. The first character, the first trait is silent, tahimik. Likas sa ating mga Pilipino na tayo ay maingay. Sa ating pagdiriwang o sa selebrasyon, dapat mayroong pag-iingay. Kantahan sa karaoke, masayang pagkwekwentuhan. Hindi masaya pagtahimik ang fiesta. Likas sa atin na ang selebrasyon, kaakibat nito ay kaingayan. But the Lord is inviting us today, be silent like Saint Joseph. Kung ating bubuklatin ang banal na kasulatan, wala tayong makikita ni isang binigkas ni San Jose. Hindi naman kasi pipi siya, but it invites us. Actions speak louder than words. Si San Jose ay tahimik, pero ang kanyang mga ginagawa ay mas matunog pa. Dear brothers and sisters, learn to be silent. Lalo na sa paghahanda sa pagdating ni Jesucristo sa araw ng Kapaskuhan. Matutong maging manahimik. Sana maglaan tayo ng kahit ilang minuto sa isang tabi o dito man lang sa loob ng simbahan, pagninilay-nilay sa pagdating ni Jesucristo sa araw ng Kapaskuhan. The first trait, be silent. The second trait that we should imitate from Saint Joseph is listen. Silent, listen. Nakikinig. Para hindi tayo maantok lahat, may papagawa ko sa inyo. Buksan niyo yung mga kamay ninyo. Buksan niyo po. Yan. Yung iba nakatulog na. Buksan ang mga kamay. Yan. Pakipatong sa 2 tainga. Tenga po, tenga. Yan. Yung ating mga kamay, ihugis po natin sa hugis ng ating tainga. Ano pong hugis ng tainga? Ayan. Okay. Tapos, yung 2 kamay na ngayon, pagbuuin. Anong hugis po? Hindi po hamburger. Ang hugis po dapat ng 2 tainga, pag binuo, iisang hugis ng puso. He who knows how to listen, knows how to love. Ang totoong nakikinig, totoong nagmamahal. Pag may binibless po ako na wedding anniversary, after ko silang i-bless, may isa akong tanong lagi sa mag-asawa. Ang question ko, sino ang unang nananahimik? At sino ang unang nakikinig? Kadalasan kasi, ang pinag-aawayan ng mag-aasawa ay hindi lang yung problema per se. Ang kadalasang punot dulo kung bakit magkaaway ang magkabiyak, hindi nananahimik at hindi na nakikinig dahil parehas nagsasagutan. Kaya mga kapatid, kay Kristo, marunong manahimik, ngunit marunong ding makinig. May mga bata akong nakikita ngayon. Anong lagi nating sinasabi, mga magulang, sa mga batang makukulit na hindi sumusunod? Pag pinapagalitan sila, hindi naman nyo sinasabi sa mga bata, oy, ganyan ka na naman ng kulit-kulit mo, di ka sumusunod.
Hindi yun ang sinasabi natin sa kanila pag magulo sila. Ano ang binabanggit natin? Magulo ka na naman, makulit ka na naman, hindi ka nakikinig. Pero may pinagkaiba ang narinig at nakinig. What's the big difference? Ang narinig, papasok sa kanang tainga, lalabas sa kaliwa. Ang tunay na nakinig, papasok sa tainga, ipapasok din sa puso't isip. Brothers and sisters, like Saint Joseph, know how to listen, especially from the promptings of our God. Panginoon, turuan mo kaming makinig upang sundan ang iyong kalooban. Silent, listen. The last trait that we should imitate from Saint Joseph is present. Review po tayo. Una, silent. Pangalawa, listen. Ikatlo, present. Nung pinagsabihan siya ng Diyos Ama sa pamamagitan sa mensahe ni Anghel Gabriel na dapat siya ay kumupkop, siya ay tanggapin niya ang Birheng Maria na maging ama ng pamilya, isa ang tugon niya. Presensya mula umpisa hanggang sa dulo. Hindi niya iniwan ang mag-ina. If I will be frank, ganito ang imahinasyon dapat natin nung nalaman ni San Jose na ang kanyang kasintahan ay nagdadalang tao. Number 1, isipin mo, girlfriend mo, buntis, at hindi ikaw yung tatay. Ano ang magiging reaction mo dapat? Siyempre magagalit. Siyempre magdududa. Number 2, ano ang magiging reaction mo sa iyong panaginip nagpakita ang anghel? Sigurado ka ba ng anghel yun? But Saint Joseph's response to that, he wanted to be present all throughout for Mary and Jesus. Tatlong katangian. Silent, listen, present. Sa tingin ninyo, sa miyembro ng pamilya natin, sino ang may ganitong katangian? Alangan yung nanay. Alangan si bunso. Sa tingin nyo sino? Tatay. Tama? Kadalasan, ang mga tatay tahimik. Di makabasag pinggan. Kadalasan, ang tatay nakikinig sana. At kadalasan, yung tatay, kahit walang sabihin at kahit nakikinig lang siya, nandyan. Because these are the traits of a father. At anong panyaya sa ating ngayong araw na ito, mga kapatid kay Kristo? Survey lang ako. Sino po dito ang may tatay pa ngayon? Taas ang kamay. Sino po ang may tatay? Hanggang ngayon po. Okay, baba niyo po mga kamay ninyo. May isa akong kaibigan na malayo ang loob niya sa kanyang ama. Wala pagkabata hanggang pagkatanda. Nung bata pa siya, ang request niya lagi, makapunta sana sa Jollibee dahil mataas ang kanyang grade. Pero ang tugon lagi sa kanya ng tatay niya, kahit mataas ang grade niya, huwag na tayo kumain sa Jollibee, sa karinderya na lang. At anong tugon ng kaibigan ko sa kanya? Pag naririnig yun at galit na galit siya dahil nagtatampo siya, ang kaibigan ko, binabanggit niya sa tatay niya, I hate you, I hate you, hindi kita mahal. Yun yung una. Nag-high school siya, at naghahanda siya sa buhay kolehiyo. Ang gusto niya ay maging engineer. Pero yung tatay niya gusto niya maging architect. Di na naman sila nagkasundo. Dahil iba ang gusto ng kaibigan ko at iba ang gusto ng tatay niya.
Nagkaaway, nagkatampuhan, yung kaibigan ko nagalit ulit sa tatay niya. At sa sobrang galit niya, binanggit niya sa tatay niya, I hate you, I hate you, hindi kita mahal. Nung natapos na siyang magkolehiyo at nagkaroon na siya ng trabaho, nagkaroon siya ng isang kasintahan. Ngunit itong kasintahan niya, ngipin at mata lang ang makikita mo sa kanya. Pinakilala niya sa kanyang tatay at sinabi niya, Tay, ito po ang girlfriend ko. At ang tugon ng tatay, pangit. Ngipin lang at mata lang ang nakikita ko sa kanya. Nagkaaway na naman ulit sila. Tanong tugon ng aking kaibigan muli, dahil galit na naman siya, dahil hindi niya tinanggap ang kasintahan niya na sa paningin niya ay maganda. Anong tugon? I hate you. I hate you. Hindi kita mahal. Nung nagkatrabaho na ang buong pamilya, ang mga anak ay malayo na sa narating sa buhay, nagkaroon ng family reunion ng magkakapatid kasama ang mga magulang. Umuwi itong kaibigan ko sa pamilya niya at isa sa mga topic sa reunion, ano sa tingin niyo ang isa laging topic sa reunion? Ano po? Mana. Tama? Usaping mana. Itong lupang ito akin. Yung sasakyan akin. Yung pera akin. Lahat akin. Dumating na sa pagkakataon, yung kaibigan ko naman na naghihintay ng pamana. Pero ang tugon ng tatay, wala kang makukuha ni isang singkong duling. Anong reaksyon ng kaibigan ko? Galit na naman. At dahil galit siya, dahil wala siyang nakuha ni isang mana sa tatay niya, ano ang binanggit niya? I hate you. I hate you. Hindi kita mahal. Kinabukasan iyon, yung tatay niya nagdadrive. At sa pagmamaneho niya, di aakalain na aksidente siya. Namatay yung tatay. At ano ang huling narinig ng tatay sa kanyang anak? Hindi yung... Ano yung huli niyang narinig? Ano po yun? I love you? Ang huli niyang narinig sa anak niya, I hate you. I hate you. Hindi kita mahal. Kaya sa mga may tatay pa dito, paalala ko sa inyo, kahit hindi sila perpekto, pinili yan ng Diyos sa iyo. Kahit wala kang choice, paalala ko sa inyo, sa araw na ito, ang mga tatay nyo, regalo sila ng Diyos sa inyo. Hindi ko alam kung tahimik ang tatay nyo. Hindi ko alam kung mabuti ang ama ninyo. Ngunit, paalala ko sa inyo, bilang mga anak, fourth commandment, honor thy father and thy mother. Nawa, ang huli niyong may bigkas sa kanila ay hindi yung I hate you, I hate you, hindi kita mahal. Nawa, ang huli nilang marinig sa inyo, Tay, kahit hindi ka perpekto, mahal kita. Saint Joseph, pray for us.